Yan, good morning mga kahimas. Panibagong araw, panibagong vlog tayo. Meron tayong Toyota Grandia GL engine wash tutorial. Siyempre bago ang lahat, shoutout muna sa ating mga silent viewers, bagong subscriber. Ayan, maraming salamat po sa panonood ninyo ng aking mga tutorial. So, ano-ano nga ba yung mga dapat ingatan dito sa Toyota Grandia GL? Siyempre, ang kanyang inner intake filter hose, yan, papunta sa filter at papunta sa manifold. Yan. Okay. Takpan niya ng plastic, yung hindi papasukin ng tubig, at huwag nyo tutukan ng pressure water. Then ang kanyang insulator, huwag kayong mag-i-spray ng pressure water kung ayaw ninyo mangyari ito sa sasakyan nyo. Yang ganyang insulator, di ba, nasira sa maling pamamaraan. Kaya huwag kayong mag-i-spray ng pressure water sa insulator. Mamaya papakita ko yung tutorial para sa mga baguhan kung paano ako maglinis ng insulator upang hindi makasira. Okay, dahil yan po ay gawa sa manipis na lawanet. Ayan, madudurog po yan pag nababasa. Kasama rin po yan hood panel sa pag-engine wash. Okay, applyan nyo lang ng engine degreaser. Ayan, din sa plastic degreaser, yung buong panel, lahat ng abot. Siyempre sa aluminum, applyan nyo rin ng aluminum cleaner. At kapag kayo gumamit ng aluminum cleaner, pinakamainam, gamit kayo ng gloves, face mask, face shield bilang protection ng inyong kalusugan dahil masakit po sa ilong. Meron po niyan sa online. Ayan. Then kapag ganito mga kahimas, tanggalin nyo to para malinis nyo at mablower ninyo ng maayos yung loob. Okay, kapag kayo ay nag-engine wash, syempre makabasa pa rin ng tubig. Ang problema dyan mga kahimas ay hindi nyo maboblower ng maayos yung loob. Kaya pilamanganda, tanggalin nyo na rin at linisin nyo na rin to, harap at likod. Linisin nyo na rin yan. Then ayan, kapag may tagas ng langis, pwede kayo mag-apply ng kerosene, WD-40 or gasolina or kung ano yung meron kayo. Okay, yan, engine degreaser. Yan, para mablower ninyo na maayos to, kailangan nyo tanggalin tong cover. Okay, yan, para sa mga baguhan. So kailangan lahat ng abot at iwasan ninyo na maputol ang kanyang mga cable harness sensor. Yan, or mahugot at maputol yan yung mga cable. Doble ingat. So nasaan nga ba ang computer box nitong Toyota Grandia? Yan. So andito siya mga kahimas sa loob ng sasakyan, nasa ilalim ng passenger side. So ito ayun yung driver, passenger. Dito sa ilalim. Ayan, sa ilalim. So dito yung mga kahimas, meron yung cover dito na plastic. Akin lamang pong tinanggal. Okay, meron yung plastic dito. Ito yung kanyang computer box. Ito mga kahimas, ECU computer box. Ayan. Correct me if I'm wrong kung ikaw ay professional. Okay. Yan. Yan. Para sa mga baguhan, para sa mga nagtatanong, no, kung saan nakapwesto. At bago kayo mag-engine wash, ay inyo munang paandarin. Okay? Paandarin nyo muna para makita nyo yung gauge na kailangan after ninyo mag-engine wash ay ganoon pa rin ang kalabasan ng gauge.
So paandar rin natin. Automatic transmission. Ayan, naka-parking. So paandar rin. Ayan, gauge. Paandar na natin. Ayan. So ayan mga kahimas, no, kailangan ganyan para nang lalabas. Siyempre nakabukas yung pintuan at yung kanyang seatbelt ay naka-unlock. Ayan mga kahimas, seatbelt, ayan, hindi nakakabit. At yung kanyang, siyempre, at yung kanyang brake system, ayan, sign. Okay, so kailangan mga kahimas ganyan para ng kalabasan after nyo mag engine wash. Yan, para sa mga baguang car wash owner. Okay, mas ay double check nyo lagi dahil merong customer na hanap damay. Okay, lalo para sa mga baguhan din, di ba? Sa mga gusto mag DIY, ay sa mga car wash owner, bago kayo magsagawa ng pag engine wash, paandarin nyo muna, videohan nyo pat yung gauge tsaka yung makina bago nyo hugasan, para meron kayong pruweba or evidence, diba? After nyo mag engine wash, diba? If in case naman na meron lumabas na check engine sa gauge, yung in-engine nyo wala, so patayin nyo muna yung makina. Okay, then hugutin nyo muna yung terminal socket, then double check nyo yung mga sensor or yung cable, baka naputo lang, then yun, ayusin nyo. Then kapag ganun pa rin mga kahimas, pinakamainam ay tumawag kayo ng mekaniko. Yung mekaniko na meron scanner, mas the best, para hindi na manghuhula. So yun lang tips para sa mga baguhan, dahil mahirap makatsyempo ng ganon, walang check engine after mag engine wash ay meron check engine, at mahirap din makahanap ng ganon tsyempo na yung client mo, customer mo, yan sa mga car wash owner syempre, or mga baguhang car wash boy na gusto mag engine wash, yun, kapag may check engine ay mekaniko ang tawagan nyo, yung mekaniko meron scanner, para alam nyo agad kung ano yung mga dapat gawin, mga dapat bilhin, diba? Hindi yung bibili ka na ito yung sira, so mali pala, so sayang yung, for example, kahit 30 pesos lang yung socket terminal na naputol, diba? Or cable, diba? Sayang pa rin yun, tsaka abala. Yun lang, tips para sa mga baguhan. Ayan, para sa mga baguhan, meron tayo dyang tutorial, more on tutorial, engine wash sa aking channel. Baka bago ko pa lang sa aking channel, pwede mong bisitahin. Okay? Ayan, wala pa siyang check engine mga kahimas. Ayan. Then bago tayo mag engine wash, bago tayo magbasa ng makina, tatanggalin natin yung kanyang positive tsaka negative ng battery. Pwede naman po ano lang, kahit positive lang, para mawala lang ng kuryente yung buong mga harness, sensor, socket, terminal. Okay? Ayan, para magkaroon po kayo ng idea. Huwag yung basta agad basa ng makina, hugas ng makina, nakakabit yung battery, yung positive, negative, di ba? Dahil meron po yung mga kuryente nakakonekta po sa battery sensor. Syempre, computer box, di ba? Yan po. So, andito mga kahimas yung kanyang sa Grandia. Ito yung kanyang battery. Ayan, yung kanyang battery. Okay? Ayan. Tanggalin niyo yung positive. Pwede rin negative, yung dalawa pwede rin po yan bago kayo maghugas ng makina. Okay, mas kailangan natin pressure water. So blower, kung wala kayong blower, pwede naman air compressor. Ayan, engine degreaser. Ayan, basahan na disposable, pang degreaser natin, pang sabon. Yan, pwedeng wash mitt, pwedeng microfiber towel, pwedeng foam. Joy, kung wala kayong automatic car shampoo, ayan, or car shampoo, lagay nyo sa timba. Ang mahalaga naman dyan, makuskusan nyo na maayos, lahat ng abot. Syempre, detailing brush. Kung wala kayong detailing brush, pwede naman, ayan, paint brush sa mga sulok-sulok.
na hindi abot ng ating mga daliri. Yan. Okay. Siyempre mga kahimas, kailangan din natin ng apron para yung ating belt or metal na bagay ay hindi tumama sa headlight, top coat color, upang di magkaroon ng gasgas. So hindi lang makina ang ating ingatan, pati yung pintura sa labas. Dahil nakakaya sa customer, okay yung makina pero yung labas puro gasgas. Kaya pinakamaganda, gumamit kayo ng apron. Yan, apron tayo. Okay. Yan, para sa mga baguhan. So yan mga kahimas, yung ibang part na applyan ko na. Pero tong kabila hindi pa. Yan. Okay. Sulok. Sa kabila okay na. Okay. Then yung aluminum okay na. Ayan. Pero to hindi pa to. Ayan. So lahat lang ng abot mga kahimas, lahat ng abot. Ito wala pa tong chemical, yun na-applyan ko na. Kaya puti na siya. Ayan. Yan para sa mga hindi nakakalam, ito po gamit ko. Ayan. Mahabang stick yung pang painting para maabot nyo rin pag kayo nag-a-apply ng chemical. Diba? A-apply nyo lang ng chemical. Ayan. Chemical lang. Okay. So kung ano lang yung kaya. Hindi naman totally lahat kaya ng chemical eh. Kayang tanggalin. Ayan. Okay. So lahat ng mga abot din sa sulok, yan, lahat ng mga abot diyan. Yan, gamitin yung stick, syempre, brush, yan. Detailing brush, yan. Yan, para sa mga baguhan. Doon maputi na rin sa bahagi na yan. Dito hindi pa. Yan. So gawin nyo yan bago kayo mag-apply ng pag-shampoo. Pagka-apply nyo ng chemical, yun, banlaw, tapos pwede na kayo magsabon. Yan, kahit sa timba lang, pwede na yan. Yan, Joy.
Okay? Pwede na yan. Ang mahalaga naman dyan, makusos ninyo na maayos. At ma-apply ng chemical. So yan mga kahimas, after natin mag-apply ng chemical sa buong area nitong engine, yan, pati hood, engine bay, yan, tayo naman ay magkasabon. Okay? So yun po yung diskarte ko mga kahimas, lahat ng tao may kanya-kanyang diskarte. Ito ay tutorial lang para sa mga baguhan, na bago kayo magsabon, apply nyo muna yung buong area ng makina, hood, ng chemical, engine degreaser, plastic cleaner, yan, okay, sa mga aluminum cleaner, applyin nyo muna bago kayo magsagawa ng pagkasabon, diba? Syempre lahat lang ng abot, huwag nyo pilitin pag di kaya, at iwasan ninyo na maputol or mahugot yung cable harness. Yan, yung mga harness, at mahugot itong mga sensor. Okay? Yan. Tips para sa mga baguhan. Microfiber towel para sa insulator, sabunin nyo lang. Then pigaan nyo ng maigi. Saka nyo ihahagod sa insulator. Hanggat makuha yung dumi. Yan. So konti pa pero tapos to. Okay? So ganoon lang mga kahimas. Wash mitt lang and sabon, pigaan nyo ng maigi, ihagod nyo sa insulator. Huwag kayo gagamit ng pressure water dahil pwede kayong makasira ng insulator.
Ayan mga kahimas, okay na. Nakapag-blower na tayo. Okay. So bago nyo ikabit yung battery, kailangan lahat ng mga terminal socket sensor check nyo. Okay, and then blower nyo ng maigi. Check nyo, baka naputol yung mga cable harness. Yan, baka naputol. Pwede yung pagsimula ng check engine. Aberya. So lahat, double check nyo. Yan, sensor. Double check nyo yung buong area bago kayo magkabit ng connection ng battery. Siyempre yung hood, okay na rin. Hood panel, malinis na. Insulator. Yan. Hindi ko siya ginamitan ng pressure water kasi nga masira po yan. Gawa po kasi yan sa manipis na lawanet and tela. So kanya plastic bearings nakakabit na. So tinanggal ko siya para malinis yung loob. Nakaano lang siya, clip. Ayan, clip lang siya. Okay. Hindi ko kasi maabot yung kulay puti, kaya tinanggal ko na lang, kaya mainam. Then lahat ng aluminum okay na rin. Na-apply na natin ng chemical, aluminum cleaner. At lahat ng body painted top color, na-apply natin ng degreaser. Siyempre yung plastic, na-apply na rin natin. At nasabon natin na maayos. So pa-under na natin. Ay, yung battery pa pala. Hindi pa pala nakakabit yung battery. Yan yung battery niya, yung positive. So positive lang tinanggal ko. Ito yung negative niya. Okay. Ayan. Bago natin pa-andarin. So ganoon lang mga kahimas. Basta bago kayo magbasa ng makina, ay tanggalin nyo yung positive. Positive or negative, pwede naman yung dalawa. Pwede naman yun. Positive tsaka negative ng battery. So kinabit ko na. Okay. Ayan, pa-andarin natin. Andarin natin na sana ay walang check engine before start. Ayan, automatic transmission, kailangan naka-parking, kanyang gear. Okay, andarin natin, sana walang check engine. At ayun na nga mga kahimas, lumabas na nga resulta. So wala siyang check engine, same pa rin nung una nating ginawa sa kanyang gauge bago tayo magsagawa ng pag-engine wash, at yung pa rin yung lumabas. Nakabukas yung pinto. Ayan. Yan po yung sign nun. Parking, cambio, correct me if I'm wrong. Siyempre seatbelt sign. Ayan. Okay, so yun lang yung mga kahimas. Goods ang ating sinagawang engine wash tutorial nitong Toyota Grandia GL. Check natin ang kanyang engine. So okay na. Sa ganun lang yung mga kahimas. Tanggalin nyo lang yung positive tsaka negative ng battery at takpan nyo lang tong intake, filter hose, inner. So then eto insulator, ingatan nyo po na spray ng pressure water, huwag nyo sprayan katulad ng ginawa ko. Ganun lang yung procedure. Iwasan nyo na makasira syempre. Yan, maingay yung makina kasi. Okay na. Alloy, okay na. Top coat color, okay na. Body color, okay na. Plastic, so okay na. Ayan. Nakakabit na rin yung kanyang plastic. Mga kahimas. So wala siyang check engine.
Ayan, para sa mga baguhan ay ayan, bisitahin nyo aking channel. Baka meron pa kayong gusto matutunan ng mga dapat i-engine or strategy. Meron naman ako dyan sa sari-sari mga sasakyan sa aking YouTube channel. So hanggang dito na lang mga kaimas. Salamat sa panonood. So kita-kits po tayo sa mga sunod na upload. Shoutout po sa lahat ng mga bagong subscriber, silent viewers. Ayan. At syempre sa mga commentator, shoutout po sa inyo lahat. At ingat po parati.